Ay, nako. Ito pa, oh. Huling ano. Ito, mukhang talagang hindi tinatantanan si Vice President Sara Duterte dito sa confidential funds. Pinaiimbestigahan ng isang mambabata sa Commission on Audit ang naging confidential funds ng Davao City. Tama yung sinabi nito eh. Sabi ni Peanuts Corner, Senator Bong open a can of worm. Correct? Actually, yun ang basa ko dun eh. Kasi wala naman siyang relationship sa Showtime. Di ba? Wala naman eh. Nasa GMA siya, tapos although GMA naman yung GTV, pero wala ho siya. Hindi naman niya ano yan, ABS talaga ho yan eh. Kaya lang, sabi ko nga, wow. Na-open, di ba? Na-open na mukhang meron talagang mga tagilid dyan. Patuloy natin to. Sa ilalim ng liderato ni Vice President Sara Duterte noong siya ay mayor pa doon. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, gusto niyang malaman kung talaga bang napakinabangan sa lungsod ang confidential funds. Sa mga nakaraang COA report sa termino ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2016 hanggang 2022, mahigit 2.6. Linawin natin ha, yearly ho. Ito. Alam nyo ho, ito lang ha. Hindi sa kinakampihan ko si Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, bilang Mayor 2016, 2022, ang Davao, napaka-strategic na location yan sa Mindanao. Okay, diyan ho ang, kung makikita ninyo kung bakit may confidential fund. Remember, ano yung year na yan? 2016 to 2022. That's the time of President Rodrigo Roa Duterte. At bilang presidente, isa ho yan sa lagi niyang inuuwian ang Davao. At ang Davao ang pinagdadaanan. Kaya nga may sarili silang task force dyan, di ba? Yung task force na, kasi nga, hindi naman natin sa inaanong Mindanao ha, pero alam naman natin sa Mindanao, pag naandyan ka na, madali ka ng, kunwari, nandun ka sa lugar na nandun yung mga rebelde o nandun yung mga extremist, madali na silang pumasok ng Davao. And you need intelligence funds or confidential funds para matiktikan ho yung mga yan. Don't ever forget, ha? Ito, isipin nyo to ha. Don't ever forget na yung mismong mga NPA na kalaban ng ating Pangulong Duterte, dyan din madalas. Di ba? Kaya nga, naging kaibigan ni Pangulong Duterte yan. Tinatawid lang dyan, dumadaan lang sila dyan eh. O kaya, nung panahon na yan, 2016 to 2022, di ba, nilabanan talaga ang mga NPA niyan. Kaya ako, naniniwala ko, ang mga magagalit lang po dyan, walang iba ko hindi yung tinamaan niyang confidential fund. Yung tinamaan talaga dyan, yung naapektuhan ng resulta ng confidential funds. Hindi, eto na lang eh. Hindi mo nga ano dyan, yung gulo nga, di ba, isa yan sa mga peaceful na lugar, yung Davao. Even if ang Davao ang isa sa pinakamalaking lugar, city. Di ba? At the same time, talaga namang napaka-safe din. Dahil nga din, isipin nyo ha, nasa gitna, nandun yan sa lugar na kung saan katabi niya yung mga, alam nyo nang pwedeng tawirin sa kanila. Pwedeng pumunta at and yet, naging peaceful yan. Nagpatuloy ang peaceful na environment dyan. Even if yung mayor, si Sara Duterte at that time, kalaban ng NPA. Yung presidente, habang pinupugsa yung NPA, kalaban din po. At talaga nga namang dyan, umuwi ang ating presidente, di ba? Ito si BPI text ng text eh. Sabi, mangutang ka na ng 2 milyon. Bayaran mo ng 70,000 kada buwan. Ang total niyan 3 million. Biro lang. Kaya nga, ayan, 2016 po nangyari yung bombing. Kaya importante talaga dyan na tapos ang Pangulong Duterte pa, di ba? Sa akin lang, hindi ko maintindihan. Tapos na yan. Hindi, maintindihan ko pa yung pagbubusisi nila ngayon eh. Kaya nga hindi ko masyadong dinidiscuss yung pagbubusisi nila doon sa DepEd, pagbubusisi nila sa OBP. Kasi ngayon yan. Diba? Ngayon yan eh.
I mean, ngayon dinidiscuss yan. Okay, go. Sige, pag-usapan nyo. Tama lang yan. It's part of the democracy na pinag-uusapan yan ng mga mabatas natin. Although mukhang pinag-iinitan talaga siya sa Congress. Pati si Gloria pinag-iinitan ngayon. But okay, go. Kasi ngayon yan deliberation of budget, kasama yan. Meron kayong karapatang gawin yan. Pero yung tapos na, napag-usapan yun, I mean, wala na last 2016 pa yan. Bakit nyo inuungkat ngayon? Bakit tila ata naguhukay kayo ng something? Sabi tuloy ni Binay Doctrine yan. Grabe, sabi nga baka daw ito isang bring Sarah down. Hindi, alam nyo, sa akin lang, sana naman kasi nung una nung pinapanood ko yung debate tungkol sa confidential funds, kahit ako personal medyo parang laki bakit ganito. Alam mo, yung mapaisip ka na minsan parang ganyan. Okay, sige, pag-usapan nyo. Ngayon, tinanggal na sa kanya, di ba? Tinanggal na ako sabi ko, nako. Kasi kung talagang kaalyado mo yung speaker, hindi matatanggal yan. Pustahan hindi matatanggal yan kung talagang hindi pinatanggal ni speaker yan. Huwag tayo maglokohan, tambaluslos. Hindi mawawala yung confidential pa na yan if you didn't somehow allowed it to happen. Tao mo mga nandyan. So sigurado ako, may basbas to ng ating speaker. Alam naman natin ng girian dyan, di ba? So, maintindihan ko pa natanggal na Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan yung panghukayin yung mga nakaraan? Halatang halata na naghahanap kayo ng putik para siraan. Kaya sigurado ko, tuwan-tuwa itong mga animal na ito sa pagbagsak ng ratings ni Sara Duterte. Hindi. Feeling ko, talagang inuunti-unti ito Sige, Speaker Romualdez, ano ho ba yan? Tanong lang. Nangangarap ka pa rin tumakbong presidente? Nangangarap ka pa rin maging senador? Hindi, yung totoo lang Ako nagtatanong lang. May pangarap ka pa rin? Talagang pa rin Talagang nasa isip mo pa rin boboto ka ng tao Kapal Hindi. Kasi mukhang ganito Isipin nyo, 2 years pa lang. Ano ba ngayon? 2020, ano na ba ngayon? 23. Hindi pa nga 2 years Magtutu pa lang. Di ba? Mukhang talagang niyayari na ho to si VP Sara Duterte. Alam nyo, huwag kayong ganyan. Baka akala ninyo, ganyan-ganyan lang yung alin na yan. Simple lang. Ikita nyo, hindi nga umiimik Hindi umiimik yung pero one time, sige. Pag yan nagsalita. Pag yan lumaban, watch out kayo. Sabi ko sa inyo. At saka lalo sa ginagawa nyong yan, akala ninyo nakukuha nyo kumpiyansa ng taong bayan? We'll see. Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo sa... The next performance will start momentarily.